Ang mga sweldo sa PBA ay tumataas. Mayroong mga manlalaro na kumikita ng pataas ng 30 million pataas bawat taon, at ang mga bilang na yun ay tumataas lamang. Sino-sino kaya ang may pinakamataas na sahod na PBA player sa taong ito? Kaya sa video na ito, aalamin natin ang mga highest paid PBA players ngayon. Ang ika-10 sa ating listahan ay si Arwind Santos. Para sa kanyang mga kontribusyon sa Northport Batang-Pierre, si Arwind Santos, isang batikang veterano at versatile forward, ay binabayaran taon-taon ng 25 million pesos. Si Santos ay naging isang mabigat na puwersa sa PBA sa loob ng maraming taon dahil sa kanyang pagiging athletic at kakayahang makaapekto sa laro sa magkabilang dulo. Ang kanyang husay sa depensa, kakayahang mag-block ng mga shot at kakayahan para sa pagbawi ng mga offensive rebounds ay ginagawa siyang isang napakahalagang asset sa depensa ng kanyang koponan. Ang offensive versatility ni Santos, kabilang ang kanyang 3-point marksmanship, ay nagbibigay sa Batang-Pierre ng karagdagang mean dimension. Siya ay isang iginagalang na figure sa loob at labas ng korte dahil sa kanyang malawak na karanasan at mga katangian ng pagiging isang leader. Ang sahod ni Santos ay sumasalamin sa kanyang kahalagahan sa club at sa kanyang tungkulin sa pag-usad sa Northport Batang-Pierre sa tagumpay sa PBA. Ang ika-9 ay Christian Standhardinger. Si Christian Standhardinger ay isang versatile bigman na kayang mangibabaw sa poste at puntos mula sa perimeter. Siya ay naging isang mahalagang karagdagan sa Hinebra at kumikita ng 30 million pesos bawat taon. Si Standhardinger ay napiling first overall sa 2017 PBA draft ng San Miguel Beermen. Hindi niya nakuha ang buong 2017 at 18 season PBA Philippine Cup habang nilalaro niya ang kanyang kontrata sa Hong Kong Eastern sa ASEAN Basketball League. Noong Marso 2021, ipinagpalit si Standhardinger sa Barangay Hinebra San Miguel kapalit ni Greg Slaughter. Ang ika-8 ay si Terrence Romeo. Si Terrence Romeo ay isang dynamic na guard na maaaring maka-score kahit saan sa court. Patuloy siyang gumanap para sa San Miguel Beermen at kumikita ng 34 million bawat taon. Si Romeo ay pinili ng Global Court bilang kanilang 5th overall pick at nakasuot ng parehong number 7 jersey na suot niya noong kolehiyo. Ipinaliwanag niya na si Robert Jaworski ang idolo ng kanyang ama na gumagamit ng parehong numero ng jersey. Noong Disyembre 2018, siya ay ipinagpalit sa San Miguel Beermen kapalit ni na Brian Heruela at David Semered. Sa kanyang unang laro sa Beermen, nagtala si Romeo ng 7 puntos at 4 na assist sa loob lamang ng 11 na minuto ng oras ng paglalaro, ngunit natalo sa Columbian Jeep. Noong Setyembre 2023, pinirmahan ni Romeo ang 2 taong extension ng kontrata sa koponan. Ang ika-7 sa ay si Paul Lee. Ang kabayanihan at clutch performance ni Paul Lee sa court ang nagbigay sa kanya ng isang karapat-dapat na pwesto sa mga may pinakamataas na sweldong manlalaro sa PBA. Sa sweldong 35 million pesos, siya ay nasa ika-5 pinakamataas na sahod na manlalaro. Ang kanyang kakayahang kunin ng mga laro sa mga kritikal na sandali ay nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang game changer para sa Magnolia Hotshots pambansang manok. Ang ika-6 sa ating listahan ay si Scottie Thompson. Si Scottie Thompson ay mahalaga sa listahan ng Barangay Hinebra San Miguel dahil sa kanyang pambihirang versatility at court vision. Sa sahod na 40 million pesos bawat taon, kinakatawan niya ang dedikasyon ng koponan sa pagpapanatili ng mga piling tao. Ang natatanging diskarte sa paglalaro ni Thompson ay nagbibigay daan sa kanya na mag-ambag sa iba't ibang aspeto ng laro. Siya ay isang prolific rebounder mula sa posisyong bantay, at ang kanyang tumpak na outlet pass ay madalas na nagpapasimula ng mga mabilis na break. Ang kanyang kakayahang magmaneho sa basket, makapuntos kung kinakailangan, at direktang paglalaro ay nakakuha sa kanya ng isang reputasyon bilang isa sa mga pinaka-versatile na manlalaro sa liga. Ang ika-5 ay si Calvin Abueva. Kilala si Calvin Abueva sa kanyang katatagan at pagiging agresibo sa court na ginagawa siyang mahalagang asset sa anumang koponan. Sumali siya sa Magnolia Hotshots noong 2021 at mula noon ay napatunayan na niya ang kanyang halaga na kumita ng 43 million ngayong taon. Hindi nakayanan ni Abueva ang unang 3 assignment sa Alaska noong rookie season niya dahil kailangan pa niyang tapusin ang kanyang mga tungkulin sa kanyang paaralan sa NCAA. Sa kanyang inaabangan na debut game niya noon, gumawa ng agarang epekto si Abueva nang makamit niya ang napakagandang performance laban sa Petron Blaze Boosters. Ang ika-4 ay si Marcia Lassiter.
Lassiter. Ang husay ni Marcia Lassiter bilang isang sharpshooter ay naglalagay sa kanya sa sarili sa loob ng PBA. Ang kanyang malaking sweldo na 45 million pesos ay nagreranggo sa kanya bilang ika-4 na manlalaro na may pinakamataas na sahod, isang patunay ng kanyang natatanging kakayahan. Ang kakayahan ni Lassiter na itumba ang mga 3-pointer mula sa kahit saan sa court ay nagdaragdag ng dinamikong elemento sa opensa ng San Miguel Beermen. Ang 3 beses na PBA championship na panalo ni Lassiter ay nagpapakita ng kanyang pare-parehong kahusayan at mahalagang papel sa mga tagumpay ng Beermen. Ang kanyang katumpakan mula sa kabila ng arco ay pumipilit sa mga kalaban na bantayan siya ng mabuti na lumilikha ng mga pagkakataon para sa kanyang mga kasamahan sa koponan na samantalahin ang mga bukas sa depensa. Ang mga kontribusyon ni Lassiter ay lumampas sa kanyang mga estatistika. Ang kanyang presensya sa court ay naguunat ng mga depensa at nagpapahusay sa pangkalahatang pagganap ng kanyang koponan. Ang ikatlo ay si Stanley Pringle. Bilang pangatlo sa may pinakamataas na sahod na manlalaro sa PBA na may malaking sweldo na 50 million pesos, si Stanley Pringle ay nagdadala ng walang cap hours na dynamism sa TNT Tropang Liga. Ang kanyang mga kakayahan bilang isang scorer ay nakakuha sa kanya ng isang reputasyon bilang isang player na maaaring lumikha ng kanyang shot na may pagkapino. Ang kakayahan ni Pringle na hawakan ang bola, magmaneho papunta sa basket at mag-sink shot mula sa iba't ibang anggulo ay ginagawa siyang isang mabigat na puwersa ng opensiba. Ang kahangahangang track record ni Pringle sa 2 PBA championship victories ay binibigyang diin ng kanyang kahalagahan sa tagumpay ng kanyang koponan. Ang kanyang mga kontribusyon ay lumampas sa scoreboard dahil malaki ang epekto ng kanyang pamumuno sa korte at basketball IQ sa pangkalahatang pagganap ng Tropang Giga. Ang kanyang husay sa pagsulong sa mga mahahalagang sandali ay nagpapatibay sa kanyang tungkulin bilang isang pangunahing manlalaro at isang puwersang nagtutulak para sa kanyang koponan. Ang ikalawa ay si Jepeth Aguilar. Pinatatag ni Jepeth Aguilar ang kanyang posisyon bilang isa sa pinakamagaling na manlalaro ng Philippine Basketball Association. Sa kahangahangang sweldo na 60 million pesos, siya ang pangalawang manlalaro sa pinakamataas na sweldo sa liga. Hindi matatawaran ang kanyang halaga sa koponan ng Barangay Ginebra San Miguel. Ang versatility ni Aguilar ay nagniningning habang siya ay walang putol na paglipat sa pagitan ng paglalaro sa loob at labas ng mga posisyon. Ang kakayahang umangkop sa korte ay walang alinlangan na nag-ambag sa tagumpay ng kanyang koponan. Higit pa sa kanyang kahangahangang sweldo, ang pamana ni Aguilar ay mas pinatibay ng kanyang 2 beses na kampyonato sa PBA. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang craft at team ay kitang-kita sa kanyang pagganap sa mga mahahalagang sandali, na ginagawa siyang pangunahing manlalaro sa paghahanap ng tagumpay ng Ginebra. Bilang pare-parehong contributor sa magkabilang dulo ng court, pinalalakas ni Aguilar ang depensa at opensa ng koponan. At ang una sa ating listahan ay walang iba kundi si The Kraken, Junmar Abay Fajardo. Si Junmar Fajardo ang naging pundasyon ng tagumpay ng San Miguel Beermen sa nakalipas na ilang season na nanguna sa koponan sa maraming kampyonato. Sa kanyang kahangahangang pagganap sa court, hindi nakakagulat na siya ang may pinakamataas na bayad na manlalaro sa PBA na kumita ng tumataginting na 75 million noong 2023 at naging top PBA richest player sa Pilipinas. Si Junmar na din ba ang GOAT o PBA greatest of all time matapos makapagtala ng maraming kampyonato at namimuna bilang may pinakamaraming season MVP.